Tigil na yan, sige na. Nako, huwag kang magloko. Dito po, pakisuyo. Alas 9 pa lang ng umaga, matulog ka ulit, magpahinga ka pa. Rolex. Stang ina, hindi ba't sa dorm room lang ako nag-idlit? Saan ako napadpad ngayon? Ha? Lindsay. Ako pala ay nakapunta sa ibang buhay. Pakasal ka sakin. Ang original na si Lindsay ay matagal nang nanliligaw sa magiging presidente ng Jiang Corporation, si Jiang Ruoxi. Mula pa noong kolehiyo, sa huli, nagpakasal sila. Sa araw ng kasal, si Jiang Ruoxi, akala niya ay darating na ang kasiyahan sa kanya. Pero hindi inasahan ni Jiang Ruoxi na magbabago ng lubusan ang ugali ni Lindsay. Hahaha, ako ang hari, lahat ng barahang ito ay sakin. Hahaha. Pagsusugal. Pananakit sa pamilya. Hanggang sa pagtataksil sa sariling hipag, Jiang Yao. Ikaw, si Jiang Yao ay anak sa labas ng pamilyang Jiang. Kilalang kilala sa paglalaki sa labas, at inakit si Lindsay para lang nakawin ang yaman ng pamilyang Jiang. Kahapon, dahil lang gusto ni Jiang Yao ng cake. Nandito ako't nagmamadali, di ba? Sige, baby Yao Yao, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Mabilis ako, malapit na ako. Aray! Ang original na si Lin ay nagmaneho ng 30 kilometro at namatay kaagad sa isang aksidente sa sasakyan. Aray! Kaya sa madaling salita, ang asawa ko ay isang si na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. At ako, isang estudyanteng walang pera, ay naging isang sugarol at lalaking nangaliwa. Sos! Sa isang banda, nandyan ang mapagplano kong hipag na si Jiang Yao. Sa kabilang banda, ang bilyonaryong si kong asawa. Impossible, baliw na ba talaga yung original na lalaki? Hinahabol si Jiang Yao. Maliban na lang kung mukhang matandang kulubot ang asawa ko. Ha? O baka naman mayroon siyang kakaibang hilig. Ito ang asawa ko. Maputi at napakaganda, maraming pera. Pero ang pinaka-importante, naka-wheelchair siya, pero ako pa rin ang masusunod. Kung aalagaan ko siya ng mabuti, hindi ba't ibig sabihin, tuloy-tuloy ang perang papasok sa akin? Kahit na may kakaibang hilig siya, sulit pa rin para sa akin. Ang gulo-gulo mo. Lindsay. Narito ang kasunduan para sa diborsyo. Dinala ko na. Pirmahan mo na. Mula ngayon, wala nang kinalaman. Ang isa't isa sa atin. Ay. Teka, mahal, bakit kailangan nating magdiborsyo? Hindi sapat. Ano nang hindi sapat? Ito lahat ang mga ari-arian na binili ko. Marami pa sa drawer. Pagkatapos ng diborsyo, kunin mo ang gusto mo. Talaga? Ako mismo ang sisiguro na malilipat ang lahat kay Jiang Yao. Ay. Bayaw, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko?
Talagang karapat-dapat si ate sa tawag na philanthropist ng Jiang Sheng. Hindi lang niya akong ibibigay ang asawa niya. Handa na rin niya ang bahay para sa kasal namin. Taos puso kong hinahangad na magkasama kayong habang buhay. Maligayang pag-aasawa. Ate, ikaw ang pinakamabait. Teka. Sinong nagsabing gusto kong magdiborsyo? Hindi ako magdibidiborsyo. Sandali. Sinong nagsabing maghihiwalay kami? Hindi ako alis. Hindi magwawakas ang pagsasama namin. Mahal, isuot mo ng maayos. Sige na, bilisan mo at isuot mo na. Buwisit, wala man lang akong sinasabi tungkol sa paghihiwalay. Eh ano pa ang saysay kung ako ang maghihiwalay? Mas mabuti pang magpalapit sa isang mayamang babae at mamuhay ng magaan, di ba? Jifu. Jifu. Handa na ang wedding photos at divorce papers ni Gia. Huwag kang mag-alala, hindi siya magbabago ng isip. Tumayo ka. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, isang wedding photo lang ang meron ako, at iyon ang kasama ang asawa ko. Tungkol naman sa kasunduan sa paghihiwalay. Ano bang pinagsasasabi mo? Anong kasunduan sa paghihiwalay? Wala naman. Gusto mo akong gamitin bilang panakot para lang makipag-agawan sa mga ari-arian ng pamilya Jiang. Hindi pwede. Asawa ko lang ang mahal ko. Jifu. Ano ba ang sinasabi mo? Ang asawa ko. Maganda at mayaman. Bakit ko pipiliin pa ang tulad mo? Jifu, ikaw. May spinach ka sa ngipin mo. Sandali, ibig mong sabihin, nagpapahirap si Jifu. Una, pinag-aalala si Jiang Ruozu, tapos balak pang makipagsabuatan sa akin, para kunin ang yaman ng pamilya Jiang. Baby. Huwag na lang nating hayaan siyang makasira sa ating samahan, okay? May tao ba dyan? Samahan niyo ang bisita palabas. Jifu, anong ginagawa mo? Jifu, bitawan mo ako. Baby, Mahal, sumpa ko, mula ngayon, ikaw na lang ang para sa akin. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Punasan mo ang kamay mo. Huwag mong dudumihan ang sahig ko. CJ, salamat, babe. Nagmamalasakit na sa akin ang asawa ko ngayon. Ibig sabihin may pag-asa pa. Kung mapapasaya ko lang siya, eh di siguradong mamumuhay ako ng marangya. Ginoong Jiang. Noong nakaraang buwan, gumastos si Ginoong Lin ng halos 7 na milyong piso. Ninakaw din niya ang 3 susiyan ng kotse at 2 titulo ng ari-arian mula sa bahay. Ngayon, kakaiba naman ang kilos ni Ginoong Lin. May iba pa kaya siyang balak? Wala tayong oras para asikasuhin siya ngayon. Pero hindi malinis ang mga kamay niya. Tandaan mo, panatilihing ligtas lang ang ebidensya para sa demanda laban kay Jiang Yao. Padadalhan ko ng tao para bantayan siyang mabuti. Ginoong Jiang, Secretary He, masamang balita, ipinakita ng mga security camera na si Ginoong Lin ay nasa study na. Dahil ayaw mong maghiwalay. Huwag kang magalit kung wala akong awa. Ang
Ang laki ng bakuran. Pero wala man lang isang magandang bulaklak. Pero, kapag nakita niya, ang inihanda ko para sa kanya mamaya. Tiyak maiiyak siya sa tuwa, di ba? Tapos baka, tulad sa mga nobela, bigyan niya ako ng baon, at saka, hindi na ako mag-aalala sa buhay ko. Iba talaga ang mga mayaman. Nagtatrabaho pa rin sa ganitong oras ng gabi. Hindi pwede. Wala ba sa bahay na ito ang nag-aalala sa hapunan? Mabuti pang humanap muna ng makakain. Ano nang ginagawa mo? Hindi. Mahal, hindi ako makapaniwala na nalaman mo. Sa totoo lang. Ninakaw ko ang isang bagay na nagkakahalaga ng higit sa 78 milyong piso. Maaari kitang ipakulong anumang oras. Impossible. Ito ba ay nagkakahalaga ng higit sa 78 milyong piso? Kalihim he, tawagan mo ang pulis at i-report ang pagnanakaw dito sa bahay. May nagnanais magnakaw ng mahalagang bagay mula sa bahay. Ito ba ay nagkakahalaga ng higit sa 78 milyong piso? Ano ito? Pangulo Jiang, ito ang aking sekretong stock ng instant noodles. Mahal, gutom na gutom lang talaga ako. Hindi kung sasabihin mong, ang bagay na ito ay, nagkakahalaga ng higit sa 78 milyong piso. Hindi ko na ito kakainin, okay? Mahigit 78,000 piso ang ginagastos mo araw-araw sa pagkain. At ito ang kinain mo. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Saan ka galing? Alam mo pala lahat. Plano ko sanang bigyan ka ng sorpresa. Para sa iyo ang mga bulaklak na ito. Mga ligaw na bulaklak man ito, pero pinili ko ang pinakamagaganda. Oh, mahal, alam kong hindi dapat ako lumabas nang hindi ka sinasabihan. Pero huwag kang mag-alala. Pangako ko hindi ko na ulitin. Huwag mo akong subukang lokohin. Pumasok ka lang sa study room. Ano ang kinuha mo? Ang ibig mong sabihin ay nang pumasok ako sa study room. Pumasok lang ako para kumuha ng papel. Huwag kang mag-akala ng kung ano. Anong klaseng papel ang kailangan mo mula sa study room? Naku, hinanap ko sa buong kwarto, pero wala akong makitang papel. Naghahanap ako ng papel na A4, talagang walang maitupi sa mga tissue. Ano ang sinabi mo? Heto, kunin mo ito. Mukhang malungkot ka nitong mga nakaraang araw. At wala akong masyadong pera. Kaya naisip kong tupi-tupiin ang isang bagay. Para pasayahin ka. Jiang, nandito pa ang gamit mo. Ngayon lang, eksepsyon. Simula ngayon, sa gabi, huwag ka nang gumalagala. CJ. Asawa. Ang instant noodles na ito ay para sa'yo. Nakita kitang nagtatrabaho ng napakalate. Nagtatrabaho ka ng napakahirap. Tandaan mong i-enjoy ito. Jilin, bakit kakaiba ang kilos niya nitong mga nakaraang araw? Paano laruin ito? Ito ang silangan, timog, kanluran, hilaga. Ilagay mo ang kamay mo sa ilalim at buksan ito. Tapos pumili ka ng direksyon at magpreselect ka ng numero. Tapos makikita mo ang mensahe sa loob. Silangan. 8 bulaklak. Sekretarya He. Masyado ba akong mahigpit? Kanina. Sabihin mo sa katulong na maghain na ulit ng 5-star meals sa bahay bukas para walang magutom sa kalagitnaan ng gabi. Sige. At may $138,000 sa loob ng card. Ibigay mo sa kanya bukas ng umaga. Sige, Jiang. Alam kong ayaw mong kumain ng mga ganito. Pupunta na ako ngayon.
Pagkagising ko, mansion na ang nakikita ko. Ang kama na ito. Ang tanawin na ito. At ang pagod na ito. Ang sarap ng pakiramdam. Sandali, kayo, anong ginagawa ninyo? Ginoong Lin. Ito ang mga damit na pinili para sa iyo ni Ginang Jiang. Lahat ba ito? Ay para sa akin? Hoy, hindi. Kaya ko nang magbihis mag-isa. At saka, ito ang perang baon mula kay Ginang Jiang. 10 milyong dolyar ito. Magkano? Wow! Ito ang tunay na pag-ibig na nagiging malamig na pera. Mukhang panghabang buhas na akong nasa tuktok ng listahan ng mga mayamang asawa. Ang asawa ko, direktang pinupukpok sa mukha ko ang pera para lang ipakita kung sino ang boss. Mahal. Mahal kita. Talaga palang hindi siya pumapayag na hawakan siya ng ibang babae. Mahal. Ang 10 milyong dolyar na ito, akin na ba? Kung ibibigay mo ito sa akin, wala nang bawian. Mula ngayon, huwag nang magpadala ng regalong ganyan ka-immature. CJ, nakuha ko na. Salamat. Hoy, seryoso, salamat. Ginang Jiang, Ginoong Lin, sana'y masiyahan kayo sa inyong pagkain. Hindi mo ba gusto? Siyempre gusto ko. Sa totoo lang, paborito ko ang mga siopao. Hindi ko lang inaasahan na may mga siopao sa isang mansyon na ganito. Palaman na crab roe. Gusto mo pa rin ba sila? Hindi na. Hindi yon. Mahal. Ang maganda sa siopaw at lugaw ay sulit ang bayad. Pero ito ay pag-aaksaya lang ng pera. Kahit na mayaman tayo, hindi tayo dapat gumastos ng ganito. Tama ba? So kakain ka ba o hindi? Kakain ako. Sayang naman kung iwan. Embassy, pakiprint ito. At kunin mo ang report mula sa kotse. Sige, Ginang Jiang. Mahal, tutulungan kita. Ginang Jiang, ano ba ang nangyayari kay Ginoong Lin? Sabihin mo sa chef. Mula ngayon, simplehan lang ang mga pagkain ng pamilya. Sige. Nasaan ka? Ay, sino yan? Sinabi ko sa'yo na huwag kang magnakaw. Tigilan mo na yung pagnanakaw. Bakit ganyan ka pa rin? Ako. Ito si pinakamatalik na kaibigan ng may-ari, si Menyuksuan. Nadala ko na yung mga gamit. Kung magnanakaw ka ulit, huwag kang magalit kung i-report kita kahit magkaibigan tayo. Ito. Naku. Swanner, saan mo nakuha yung napakaraming pera? Hindi ka ba nagbenta? Hoy! Tigilan mo yung gawa-gawa. Puro ka daldal, wala namang malasakit. Puro salita, walang obserbasyon. Wala kang alam sa ginagawa ko, ano? Dito sa loob, kasama ang ilang mga kaibigan kong, nakumbinsi para tumulong. Nasa ospital ang tito at tita mo, di ba? Bilisan mo at bayaran ang bill. Gumawa ng kwento ang dating may-ari tungkol sa pagkakasakit ng mga magulang niya para lang makapagsugal. Ang sama mo talaga. Ang tagal mo mag-deliver ng package. Ano, akala mo kulang ang binayad ko? Walang kwenta. Ingat ka, papatanggalin kita sa trabaho. Station manager. Ihahatid ko na po ngayon. Pasensya na po. May paa ka, ikaw na kumuha. Bilis. Ang kulit-kulit mo. Makinig ka, tapos na 6-1Z. Umalis ka na. Shingsi, nag-iisip ka ba? Kung hindi ako magtatrabaho, ano ang ipangkakain ko? Swanner,
Tapos na tayo sa mga trabahong puro pagod lang ang kapalit. Pare, mula ngayon, ako na ang bahala sa pagkain mo. Anong ginagawa ninyo? Mahal, Manang, nakasalubong ko si Shingzi sa daan. Nagkwentuhan lang sandali. Kailangan kong pumirma ng last-minute contract mamayang tanghali. Ikaw na lang kumain ng tanghalian, ha? CJ. Hoy, siya nga pala, mahal. Ano? Wala na ngayong trabaho 6-1er. Yung baon na binigay mo sa akin, pwedeng ipahiram ko sa kanya. Pero huwag kang mag-alala. Babayaran niya yan sigurado. Pera mo yan. Gastusin mo kung ano ang gusto mo. Sige, mahal. Swanner, may pera na ang lalaki. Heto, kunin mo muna ito. Ha? Ikaw pa rin ba si Shingzi? Kung hindi ako, sino pa? Ito, huwag mo sabihing nanalo ka sa sugal to. Ayos, ayos, ayos. Hindi ko talaga to matatanggap. Hoy, ang asawa ko ang C ng Giant Group. Bilang asawa niya, hindi dapat ako naubusan ng pera. Kung ayaw mo tanggapin, sakin na lang to. Hoy, hoy, hoy. Sinong nagsabing ayaw ko? Shingzi. Oo nga pala, kailan kayo nag-ayos ng biyenan mo? Ano, wala naman kaming problema. Wala kang sinasabing totoo. Lagi kang kasama ni Jiang Yao. Naasikaso mo ba ang asawa mo dati? Hoy, hoy, anong ginagawa mo? Tingnan mo nga. Sasabihin ko sa'yo, problemado talaga yang si Jiang Yao. Mas mabuting lumayo ka sa kanya. CJ. Per, mula ngayon, asawa na lang ang iniisip ko. Si Jian Yao, hindi ko naman siya nakilala. Shingzi, nagpapakatoto ka na rin. Na pala. Tara, ililibre kita ngayong gabi, siguradong masaya. Sakay ka sa motor mo. Hoy, tara na. Maligayang pagdating, VIP. Maligayang pagdating sa AC Billiards Club. Ano sa tingin mo, Swanner? Ngayong gabi, pumili ka ng gusto mo, ako ang bahala. Shingzi. Hindi. Ninong. Hindi na ako magpapakumbaba. Tara, halika. Presidente Joe. Sa pagitan ni na Jiang Yao at Jiang Ruizu, sino ang gusto mong makipagtulungan? Manager Wang. Ang pakikipagtulungan sa mga Jiang. Ikaw na ang bahala. Tiwalang-tiwala ako sa iyo. Presidente Joe. Mukhang wala ng pag-asa tong round na to. Paano kung ulitin na lang natin? Tito, nanalo na ang mga bola mo sa round na to. Bakit ka pa nag-isip ng malalim? Paano ka mananalo? Sa tira mong yan? Ang tawag dyan, high draw papunta sa cushion. Hoy, bata. Hindi ko inaasahang marami kang alam tungkol sa bilyar. Pinag-aralan mo talaga ang laro. Ano? Bata lang ako, hindi ko talaga alam ang ginagawa ko. Naglalaro lang. Hoy, bata. Iniisip ko, may libre ka bang oras para makipaglaro sa akin ng isang round? Kung mananalo ka, ako ang manlilibre ng hapunan. CJ, wala naman akong ginagawa ngayon. Kung ganun, tayo na ang mag-break. Sige, ikaw ang mag-break.
Hoy, bata. Mukhang ako ang manlilibre. Sa'yo ng hapunan ngayong gabi. Pre, hindi pa naman tapos ang laro. Hala! Pre, tingnan mo. Mukhang hindi ko pa rin maaabot. Ang hapunan. Hoy, bata. Hindi ko inaasahan na may kasing gulang mo na ganito ka aming alam. Noong huli, pinalayas ako ng bayaw ko. Siguro para tulungan akong harapin si Jiang Ruizu. Kasi naman, paano niya ako matawag na Green Tea Girl? Hoy, bata. May trabaho ka ba ngayon? Paano kung magtrabaho ka sa kumpanya ko? Mas malaki ang sweldo doon kaysa sa hapunang ito. Hindi na, salamat. Pre, abala na ako sa paglilingkod sa mga tao. Hindi ako naghahanap ng trabaho ngayon. Bayaw, kamusta na ang plano? Nagawa mo na bang habulin ka ng tandang babaeng yun? Hindi ba ito ang pangalawang anak ng pamilya Jiang, si Jiang Yao? Kaya, sino ito? Jen Yao. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Ang paghahanap sa'yo, isang taong perpektong malusog, ay isang piraso ng cake para sa akin. Kuya, bakit ka naglalaro ng bola sa matandang madulas na ito? Alam mo naman na malapit nang magsimula ang signing ceremony sa Longsheng Group. Bilisan na natin ang pag-alis. Ikaw, bakit ka nagmamadaling umalis? At ano naman ang problema sa matandang madulas na yon? Siya ay aking mabuting kaibigan. Bantayan mo ang iyong salita. Kuya, ano ang ibig mong sabihin? Tungkol sa ano? Ano ang ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin, wala akong interes sa'yo. Kaya, ano kung umalis ka na rito, ngayon din? O tutusukin kita, gamit ang isang cue stick. Ang matandang ito. Huwag mong sabihin siya ay isang spy na pinadala ni ate. Kaya pala ayaw aminin ni kuya na magkamag-anak tayo. Kuya, relax. Nagpadala na ako ng maaga ng $137,000, original, 1 million Chinese yuan, kay Manager Wang mula sa Longsheng Group. Pagdating sa signing ceremony na ito, panalo tayo, walang duda. Ang ilang mga tao dito, kahit nasa edad na sila, nananatiling tapat na maliit na mga asong sunod sa Niren. Anong katawa-tawa? Tumahimik ka. Sa tingin ko, ikaw ang tunay na asong sunod-sunuran dito. Swanner, Hoy! Ninong, gawan mo ako ng pabor. Itaboy mo ang taong ito para sa akin. akin na to. Kuya, kuya. Paumanhin, Ginoo, siya ay palaging ganito. Hindi lang niya alam kung kailan dapat tumahimik. Ang signing ceremony na ito, tiyak na atin ang tagumpay. Ay naku, ay naku. Paumanhin po yon, Ginoo. May kailangan akong asikasuhin, kaya mauna na ako. Hindi ko akalain na ang asawa ni President Jiang, na binansagan bilang isang pabigla-biglang tao, ay mag-aalaga ng ganito sa kanyang asawa. Talagang hindi ko inaasahan to sa'yo. Teka, kilala mo ako. Longsheng Group CEO na si Zhou Ronfeng. Ginoong Lin Xingyi. Ikinagagalak kitang makilala. Yungam. Magandang umaga, President Zhu, magandang umaga. Fuck shit. Hindi ako makapaniwala na nakipaglaro lang ako sa isang business racket, laban sa top executive ng kliyente. Kinumpirma ni President Joe na tumanggap ng suhol si Manager Wang mula kay Jiang Yao. Ano na ang gagawin natin ngayon? Diretso tayo sa contract signing site. Hoy pare, sasama ka rin ba? Siyempre. Mauna na po kayo, President Zhu. Bali na ang binti mo, hindi ka pa rin nagpapahinga sa bahay. Ano bang ginagawa mo dito? Pero, kahit dumating ka, wala ring mangyayari. Manager Wang, ano sa palagay ninyo ang aming proposal? Ate, hindi mo naman talaga inisip na pag itinali mo sa bewang mo ang asawa mo, ay wala na akong magagawa, di ba? Pasensya na.
Ang kontratang ito sa Longsheng Group ay nakuha na ng aming Jianglei Group. Manager Wang, ang aming Giant Corporation ay handang magbigay ng karagdagang 3% kapalit ng kolaborasyong ito. Anong silbi ng pag-aalok ng mas marami? Naibigay ko na kay Manager Wang ang $138,000, halos 7.6 na milyong piso. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ni Lolo. Napilitan kang mawalan ng 2 binti. Lahat ng ito ay bunga ng mga ginawa mo. Alam mo kung bakit, dahil mahal ako ni Papa. At hindi ikaw. Hindi lang ang taong pinakamamahal mo ang aagawin ko. Ang aagawin ko ang asawa mo. Gusto kong kunin ang lahat sa'yo. Sa huli, ang presidente ng Jiang Corporation na ito ay dapat. Ang aking asawa. President Joe. Ikaw si President Joe. Singe, bakit ka sumasama kay Presidente Zhu? Ha? Ano? Mahal, ganito talaga tayo. Kapag pinagtagpo ng tadhana, natural lang na mangyari. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala dito. Yung matandang lalaki kanina. Si Presidente Joe pala ng Longsheng Corporation. Presidente Joe, hayaan niyo ho akong magpaliwanag. Hello, Presidente Joe. Ako ang pangalawang anak ng pamilya Jiang, si Jiang Yao. Tungkol sa kontratang ito ng Longsheng Corporation. Ako. Si Jiang Ruizhu, bilang pinuno ng Jiang Group, ang nakakuha nito. Presidente Jiang, kasalanan ko at hindi ko maayos na namahala ang aking team. Muntik na makagawa ng malaking pagkakamali. Presidente Zhu, hindi naman talaga yun malaking bagay. Basta't siya ay aminin ang pagkakamali at magbago, yun ang mahalaga. Presidente Zhu, kayo mismo ang tumindig para sa Giant Group. Talagang hindi ko masuklian ang kabutihan nyo. Kasi naman, kung mapunta ang kontratang ito sa maling kamay, tiyak na magdudulot ito ng hindi kinakailangang pagkalugi sa Longsheng Corporation. Jiang Ruizhu. Sinong sinasabi mong maling kamay? Tatawagan ko na si Papa. Hintayin mo lang. Hello? Bata ka ba o ano? Sa tuwing magkakamali ka, si Papa lang ang tatawagan mo. Jia Fu. Medyo owa ka naman. Ikaw ang nagsasalita, yung plastic. Ibig mong sabihin, Jia Fu. Dapat mag-ingat ako at huwag magmayabang. At dahil natalo na ako, dapat na lang akong umupo at maghintay sa susunod mong galaw. Jia Fu. Ang bait mo talaga sa ate ko. Kayo ba naman, ang sweet nyo. Siyempre naman, hayaan mo't sabihin ko sa'yo. Ipagmamalaki ko kung gaano kami ka-sweet sa'yo, para malaman mong kami ay malapit na magkakilala noong bata pa. Wala kang magagawa para pag-awayin kami. Binibining Jiang Yao. Ngayon ay ang signing ceremony ng Longsheng at Jiang Group. Kung patuloy kang magkakagulo, papapuntahin ko ang seguridad para paalisin ka. Hindi ko inasahang napakamahal ni Jiang palagi sa kanyang asawa. Bilang paghingi ng paumanhin, dagdagan ko ang orihinal na porsyento. At magbibigay ng dagdag na 30% ng tubo sa Jiang Group. Salamat, Zhu. Kung nagpapasalamat ka, dapat mong pasalamatan ng kahangahangang kasanayan sa pool ng ating batang kaibigan. Gabi na, kaya aalis na ako. CJ, Binata. Kung sakaling, may kailangan ka, magtanong ka lang kahit kailan. salamat Zhu. Kung gayon, magkita tayo sa susunod kapag may oras tayo. Ingat sa pagmamaneho, Zhu. Jilin. Hindi gusto ni President Jiang ang malapit na pisikal na pakikipag-ugnayan sa mga tao. Paumanhin, mahal. Kanina lang, ginawa ko yon para makita ni Jiang Yao. Huwag mong isipin ng labis, okay? Ano ang ibig sabihin ng kutsyaw? Ang ibig sabihin lang nito ay damit panloob. Uwi na tayo. Ako na ang gagawa. Mahal, napagod ka ngayong araw. Hayaan mong ako ang mag-ayos ng kama mo.
Salamat sa lahat, ngayong araw rin. Halika na. Mahal, magkakapamilya tayo, hindi na kailangang maging formal. Wala talaga yan. Tuloy ka. Buksan mo at tingnan mo. Alam ko na laging ako'y makikinabang sa pagsunod sa'yo. Ah. Mahal, Ngayon, ikaw at ako ay parehong may suot na damit panloob. Ngayong gabi, dito ka na lang matulog. May sasabihin ako sa iyo. ang puno ng bakal ba ay malapit ng mamukadkad. Halika rito, mahal. Anong ginagawa mo? Malamig dito sa kwarto. Magbihis ka na. Suotin mo. Pasensya na. Bukas, pinapauwi tayo ni Lola para dumalaw. Kahit alam ko na hindi mo talaga gusto si Lola. Pero ngayon, pwedeng sumama ka sa akin. May sakit ba si Lola? Paano mo nalaman? Mahal, mula nang tayo'y ikinasal, hindi mo pa ako inanyayahan umuwi dati. Pero ngayon bigla kang nag-anyaya. Hindi ba ibig sabihin, baka may sakit si Lola? Kaya sasama ka ba o hindi? Siyempre hindi ako makakasama. Mahal, isipin mo, tayo, mula nang tayo'y ikinasal, hindi pa tayo nakakabalik kahit minsan. Kung bigla tayong magpapakita, talagang mapapagalitan tayo. Hindi ba dapat maghanda muna tayo ng regalo? Bumili na ako ng mga food supplement. Huwag mo nang problemahin yon. Pero hindi naman masyadong espesyal ang mga supplement. CJ, mahal, sandali lang, hintayin mo ako. Mahal, may sakit si Lola, pero hindi naman siya naghihirap. Kapag magdadala tayo ng regalo, hindi dapat sobrang mahal. Dapat bigay puso. Heto. Mahal, ano sa tingin mo sa litratong ito? Ito lang kasi. Hindi magaling ang Photoshop skills ko. Huwag mo sanang husgahan. Mahal, nang pumunta ako sa study kanina, nakita ko sa loob, puro litrato lang ni Lolo at Lola. Pero wala, litrato nating dalawa, kaya nag-edit na lang ako ng isa. You, honey, naghuhula lang ako. Kung ayaw mo, pwedeng iba na lang ang ibigay natin. Parang hindi ko na lang nabanggit. Sa tingin mo ba talagang makakatulong ang pagbigay ng litratong ito? Siyempre makakatulong. Bukod pa riyan, kailangan kong magtulungan tayong magpanggap, mahal. Para maging masaya at masigla ang mga matatanda. Magpanggap. Halika, isipin mo na lang, ang mga matatanda, gustong-gusto nilang makita ang buong pamilyang magkakasama. Ngayong may sakit si Lola, para hindi siya mag-alala. Di ba kailangan nating magpanggap na sobrang close tayo? Para hindi na siya mag-alala sa akin. Eksakto, hindi lang siya mag-aalala. Baka nga, mas maging masaya siya at gumaling. So, ano pa ba ang kailangan nating gawin? Hindi sapat, ang paghawak lang ng kamay. Kailangan pa rin nating maghalikan, magyakapan at magbuhatan. Maghalikan, magyakapan at magbuhatan? Mahal, yung ibang bagay dyan, medyo masyadong, maaga pa para sa atin. Maaga na ngayon, kaya mauuna na akong matulog. Di ba dapat nagpapanggap ka kasama ko? Bakit ka aalis? Buwisit, nakuha na niya. Baby. Game na game ako sa pagpapanggap kasama mo. Pagdating natin doon, siguradong magsasama tayo.
Natatakot ako baka malaman ni Lola. Kung hindi tayo mag-practice ngayon, wala nang oras. Siyempre naman, babe. Kung gayon, magsama tayo sa kama. Hindi pwede. Bebe, anong ginagawa mo? Hindi ba't sinabi mo may aircon? Hindi ba ako pwedeng malamigan? Ikaw ang laging tama. Sabi ko na nga ba, babe, nagmamalasakit ka pala sa akin. Huwag mo akong hawakan. Presidente Su. Nandito na si Miss Ruezo at ang mga kaibigan niya. Lola, Ikaw. Hintayin mo na lang ba akong mamatay? Bago ka, walang utang na loob na babae, umuwi. Oh, Lola, dumating kami ni Roxy para bisitahin ka. Xingyi, bakit sumama ka rin? Lola, hindi mo alam. Nang malaman ni Roxy na may sakit ka, sobrang nag-alala siya sa bahay. Ipinilit niyang sumama ako para dalawin ka. Lola, kumusta na ang pakiramdam mo? Ngayon ka lang nag-alala sa akin. 2 taon na ang lumipas. Mula nang ikasal kayo, kailan ka pa bumisita sa akin? Lola, ito ang pinakasikat na doktor sa Jiangxing. Bayad na ang bayad, 700. Kailangan ko ba ang presensya mo? O ang pera mo? Huwag. Mahal, tignan mo naman. Nagalit mo si Lola. Dali, ibigay mo na kay Lola ang mga regalong inihanda natin. Lola, Wala akong Reg Along hindi ko mabibili. Mga bagay lang itong dala mo para lokohin ako. Mukhang maganda naman ang Reg Along ito. Pero, kailan kinuha ang larawang ito? Lola. Masyadong abala ang asawa ko noon. Hindi kami nagkaroon ng pagkakataon. Nakuhanan ng litrato kasama mo at ni Lolo. Nakonsensya talaga kami doon. Kaya, ginamit ko ang Photoshop para ilagay kami sa lumang litrato. Pero ang galing ko sa pag-edit ay hindi maganda. Kaya medyo pangit ang itsura. Sana huwag kang magalit. Hindi pangit, hindi naman pangit. Hindi ko inaasahan. Xingyi, napakamaalalahanin mo pala. Hindi tulad niya, na tunay kong apo. Fang, maghanda ka ng tanghalian. Lola, nakauwi na rin kami. Dapat mong tikman ang luto ko. Ako na ang magluluto ngayon. Xingyi, marunong ka palang magluto. Lola, hindi ako nagyayabang Lin ang apelyido ko. At ang Lin na ito ay ang Lin sa Michelin. Narito na ang sabaw ng manok. Oh, ang sabaw ng manok na ito, mukhang masarap nga ito. Jishu, luto ito ni Jilin. Sa totoo lang, ibang klase, kasing ganda ng mga luto ng mga sikat na chef. Ay, huwag niyong palakihin. Sakto lang ako, pangatlo lang siguro sa buong mundo. Noong bata pa ako, wala kaming masyadong makain. Kaya ako na lang ang nag-eksperimento sa kusina. Lola, mahal, tikman mo na, bilis. Ang sarap talaga nito. Ruezu, ayoko namang magsalita ng paulit-ulit. Pero sa totoo lang, sana ay madalas mo akong dalawin. alam ko, Lola. Hoy Lola, ano ba talaga ang diagnosis sa'yo? Ay, kailangan mo bang uminom ng gamot pagkatapos kumain? Ah, nakalimutan ko ang pangalan nito. Tungkol sa gamot. Naubos ko na kahapon. Nakalimutan kong bumili ulit. Sige, kain. Lola, paano mo naman hindi ininom ang gamot mo? Talaga naman. Lola, bakit hindi mo sinabi sa akin na may sakit ka? Ate, kuya, dumalaw din kayo kay Lola.
Nako. Bakit ba tong babaeng to, parang langaw na laging nakabuntot? Anong gawin ko, ayaw talagang umalis? Talaga? Anong ginagawa mo rito? Ni minsan, hindi pa ako napagluto ng bayaw ko. Eh bakit kailangan pa nating magluto para sa matandang bruhang to? Sandali. May nilagay ka ba sa sopas na to? Lola, okay ka lang ba? Sinong nagsabi sa'yo na may sakit ako? Narinig ng tatay ko. Nagkasakit ka at hindi mo sinabi sa amin. Hoy, ikaw ba ang gumawa ng sopas na manok na to? Ikaw ba ang naglagay ng espesyal na sangkap dito? Siyempre. Para kay Lola to, kaya siyempre, di kalidad ang ginamit ko. Alam ko na. Lola, inumin mo na. Ang bait-bait talaga ng bayaw ko. Huwag mo nang sabihin yan. Huwag mo nang sabihin. Alam siguro niyang nasa poder ni Lola ang testamento ni Lolo. Kaya nga nandito siya para tulungan ako. Lola, may mga taong may masamang hangarin. Mas mabuting ingatan mo yung mga importanteng bagay. Bago pa man ito agawin ng iba. Oo, Lola, huwag mong kalimutan. Yung usapin na yun. Salamat sa paalala, hoy. Kapag nasa akin na ang testamento na yun, edi, ang Jiang Group ay mapapasa akin balang araw. Lola, uminom ka muna. May itatanong sana ako sa iyo mamaya. So, wala ka namang sakit, di ba? Para lang sigurado. Ang testamento ni Lolo. Jiang Yao. Tumahimik ka. Wala kang pakialam dito, kaya manahimik ka na lang. Nag-aalala lang ako baka may mangyari kay Lola, kaya ko naitanong. Ayos na ayos si Lola. At kahit na may problema, anong kinalaman ng testamento ni Lolo? Lola, sabi ko sa'yo tama ako. May mga taong talagang may masamang hangarin. Ganun pala. Ginagamit ni Jifo ang reverse psychology para mapalabas ni Lola ang testamento. Pagdating ng panahon, kukunin na lang niya. Well, may punto si Jifo. Kung ayaw mong itago, ibigay mo na lang kay Gia. Hoy, tama si Shaolin. Tungkol naman sa testamento ng pamilya Jiang, ano ang kinalaman mo? Ang aming pamilya Jiang ay hindi kailanman kikilala sa'yo bilang isang dayuhan. Gusto mo ang testamento? Panaginip mo yan. Ganito na kalala ang sakit mo, pero ayaw mo pa ring ibigay. Ano? Plano mong dalhin yan sa hukay mo? Jiang Yao. Huwag kang magmalabis. Sinasabi ko lang ang totoo, tama ba, Lola? Sino ang nagsabing may sakit ako? Anong? Wala kang sakit, paano nangyari yun? Wala pong sakit si Lola. Ginamit lang namin sa'yo ang reverse psychology. Miss Yao Yao, wala talagang sakit si President Shu. Butler Fang, itapon mo nga itong walang pusong batang to para sa akin. Hindi kailangan ng aming pamilya Jiang ng ganitong ingrotto. Opo, itapon mo sila, Lola, Lola. Kain, kain, kain. Lola, ang sakit mo. Asawa. Ang kalusugan ni Lola ay matatag. Gusto lang niyang madalas tayong dumalaw. Nagkukunwari lang siya. Shaolin, ikaw talaga, ang talino mo. Nalaman mo lahat yon. Ruozu, huwag mong sisihin si Lola. Kung hindi ko ginawa ito, hindi ko alam kung kailan kayo talaga babalik. Naiintindihan ko, Lola. Sa totoo lang, laging nag-aalala ang mga magulang sa kanilang mga anak, kahit ano pa ang mangyari. At syempre, pati ang mga lola. Ruozu, ikaw at si Xingye. Kamusta na ang relasyon ninyo? Lola. Sa totoo lang, kaming dalawa, hindi pa rin namin. Lola, maganda talaga ang samahan namin. Ruozu, tungkol sa testamento, sa mga susunod na araw. Pupunta ako sa vault ng bangko para kunin ito. Lola, baka hindi magandang ideya iyon. Bakit naman hindi? Ang lolo mo, para sa iyo talaga ito mula pa sa simula. Ako lang ang matandang tagapag-alaga na nag-iingat nito pansamantala. Naiintindihan ko. Siya nga pala, Ruozu. Sa tingin ko talaga,
Ang Xingye na ito ay napakagandang binata. Talagang nagmamalasakit siya sa iyo. Paano kung hayaan mo siyang tumulong sa kumpanya mo ng ilang araw? Sige, kain na, kain na. Mahal, kumusta ang ginawa ko ngayong araw? Secretary He, ang posisyon ng Deputy Director sa head office. Bukas pa ba iyon? Opo, President Jiang. Lumago ang negosyo nitong nakaraan. Kaya may bakante para sa isang Vice President. Interesado ka ba? Ako? Mahal, nagpapakute lang ako sa'yo. Pero ang pagpapa-V sa akin, hindi ba medyo, hindi angkop? Wala akong nakikitang mali doon. Mula ngayon, ikaw na ang bagong SC ng Jiang Group. Kung may hindi ka naiintindihan, tanungin mo lang ako o si Secretary He. Mahal, Vice President Lin, may problema ba? wala. Iyon na ako ngayon. Ako na si Vice President Lin mo. Nga, si Meng Yuxuan. Wala rin siyang trabaho, di ba? Bukas pa rin ang pwesto ng marketing manager. Sabihin mo sa kanya, sumama siya sa atin bukas. Seryoso talaga. Alam mo, mahal, alam mo naman ang sitwasyon. Si Xuan, gipit sa pera. Ang sahod natin dito. P6,900 bawat buwan. Xingxi. Ang pagkakaibigan natin ba ay P6,900 lang bawat buwan ang halaga? Di mo nga ibibigay yan sa aso mo. Hey. Inihatid na kita hanggang sa pintuan. Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Kung ayaw ng aso, ako na lang. Xingxi. Kilala ko ang mabuting tao kapag nakita ko. Ang pagpapautang ko sa'yo noon. Iyon talaga ang pinakamabuting ginawa ko. Okay, tama na ang kalokohan. Tara na. Una, magparehistro at mag-sign in. Opisyal na tayong magtatrabaho ngayon. Sige. Welcome, Director Lin, Manager Meng. Xuan, mula ngayon, ito na ang desk mo. Ano ang pakiramdam mo? Masaya ka ba? Oo. Ang galing nito. Ha. Manager Meng, hi, ako si Xiao na. Inaasahan kong makasama kayo sa trabaho. Inaasahan ko rin. Si Manager Meng ang pinakabatang manager na nakilala ko. Ang gwapo. Masaya ako. Seryoso, sobrang saya ko. Ha. At hindi lang yan. Sinabi ko sa asawa ko, kumuha kami ng assistant para sa'yo. Siya ang magtuturo sa'yo. Manager Meng, siguraduhin mong marami kang matutunan sa akin, ha? Oo, gagawin ko. Ha. Anong ginagawa mo? Xingxi, nananaginip ba ako ngayon? Tignan mo ang sarili mo. Kumusta, kayong lahat? Kahit na bago lang ako. Sa Jiang Korporasyon. Dati, isa rin akong ordinaryong manggagawa. Kung mayroon kayong mga katanungan, huwag kayong maiyang lumapit sa akin anumang oras. Huwag kayong mag-alala. Pangako ko, sisiguraduhin kong may parating ang lahat ng inyong hinaing kay President Jiang. President Lin, noong nakaraang buwan, pumirma ako ng kontratang nagkakahalaga ng 41,400 pesos. Pero ang nakuha kong komisyon ay 41 pesos lang. Yung reimbursement ko sa business trip noong nakaraang taon, hanggang ngayon hindi pa dumadating. Ako rin. May sakit ang anak ko nitong mga nakaraang araw, at ayaw akong payagan ng kumpanya na mag-leave. Ganon din kami. Hindi ba malinaw na nakasaad sa employee handbook na 5% ang komisyon ng mga empleyado? At para sa leave or reimbursement, basta susundin lang natin ang tamang proseso, ayos lang dapat yon. May problema ba tayong hindi alam? Si Manager Chen po, kinuha niya lahat ng komisyon para sa kanya. Sabi niya kailangan daw ibigay para sa buwis. At kay Miss Jiang, ang pangalawang anak. Ganon din ang nangyari sa reimbursement ko. Ayaw akong payagan ng kumpanya na mag-leave. Dahil pinagawa ko ni Manager Chen ang trabaho niya. Nina. Nakapasok na pala ang kamay ni Jiang Yao sa kumpanya, ha? CJ.
Lahat ng inyong mga bayad, i-transfer ko sa inyo ngayon din. At para sa inyong leave, basta aprobado ng kumpanya. Talagang valid yon. Pero tungkol kay Manager Chen. Huwag kayong mag-alala mga kasama. Mula ngayon, kami ni Manager Meng ang sasalo sa inyo. Basta patuloy lang kayong magsikap. Talagang patas ang trato namin sa inyo. Kilalang kilala ko Siksing eh. Malaki na ang kapangyarihan niya ngayon. At gagawin niya ang lahat. Bantayan mo siya ng mabuti sa mga susunod na araw. Nakuha ko na. Lalo na tungkol sa mga empleyado. Pagkukubra ng komisyon, pag-abuso sa pondo ng kumpanya, paghamak sa mga katrabaho, wala sa mga iyan ang pinapayagan. Tumigil ka dyan. Mahal, Bakit ka naglilibot sa oras ng trabaho? pupunta lang ako sa baba para bumili ng kape para sa mga katrabaho. Pamigay lang sa lahat. Sige, bumalik ka na sa trabaho mo. Pangulong Jiang, si Pangulong Wang, na nawala noong nakaraang buwan, ay bumalik na lang. Kakaklose na lang niya ng deal na nagkakahalaga ng $690,000. Pangulong Jiang, tungkol sa business trip na ipinagkatiwala mo sa akin noong nakaraan, hindi ako pumayag na pumunta. Ngayon, napag-isipan ko na. Ako na ang pupunta. Sinabi lang sa akin ng anak kong babae, na gusto niyang magtrabaho sa ganoong kagandang kumpanya pagkatapos niyang gumraduate. Sige na, magaling ang lahat. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang ating unang deal. Ako ang mag-treat ng kape para sa lahat. Salamat, Pangulong Lin. Para siyang si Superman si Pangulong Lin. Mahal, para sa iyo itong tasa. Sige, handa na ako ngayon. Sige, bigyan mo na ako ng ilang papuri. Ginamit mo ang company card para bayaran ito. Mahal, magkano ba talaga ang halaga ng kape na ito? Gagamitin ko ba talaga ang pondo ng kumpanya? Anong klaseng tao sa tingin mo ako? Siya nga pala, mahal. Yung Manager Chen na yon, siya ang pinakamasama. Kinuha niya ang mga komisyon at reimbursement at ipinadala lahat kay Jiang Yao. At ayaw niyang aprubahan ang kanilang leave. Buti na lang, nahuli ko ito ng maaga. Inilipat ko ang pera at inaprubahan ko ang kanilang mga leave request. Kung hindi, magkakagulo ang Jiang Group. Paano mo inilipat ang pera? Gamit ang pondo na ibinigay mo sa akin, mahal. Tax evasion. Sinusubukan mo bang ipakulong ako? Teka, hindi mahal. Wala akong ideya. I-audit ang lahat ng transaksyon ng kumpanya. Bayaran agad ang anumang hindi pa nababayarang komisyon. Naiintindihan. At, ang pera mo ay i-refund sa iyong account. Salamat, mahal. Tara na. Malubhang nilabag ni Chen Jiang ang patakaran ng kumpanya. Siguraduhing imbestigahang mabuti mamaya. Opo, At, magkano ang komisyon para sa partnership sa Longshin Group noong nakaraan? ang kontrata ay para sa $4,140,000. Batay sa staff commissions, dapat ay $414,000. Maghanda ng black card. I-assign ang kontrata ng Longshin Group kay Lin Xingye. Bigyan siya ng $828. Talagang hindi ko inaasahan ito. Ang dahilan kung bakit pumunta ang biyenan ko sa bahay ni Lola noon, ay para talagang makapasok sa loob ng Jiang Corporation. Ngayon, basta't makipagtulungan si President Lin sa atin sa loob. Naniniwala ako, na mapapabagsak natin ang Jiang Corporation ngayong araw. Magaling ang ginagawa mo nitong mga nakaraang araw, kaya ang posisyon ng General Manager, ay sa iyo na mula ngayon. Salamat, President Jiang. Itaas ninyo ang inyong mga ulo. Ito si Jiang Yao, pangalawang anak na babae ng Jiang Corporation. At ang magiging CEO ng Jiang Corporation sa hinaharap. Bigyan natin siya ng isang round of applause. Talagang awkward na piled on awkward. Ang gulo-gulo ninyong dalawa ngayon. Jiang Yao, anong ginagawa mo rito? Baguhan ka? Umupo ka na. Bingi ba kayong lahat? Ikaw pala si Manager Chen, ha? Mabuti pang bantayan mo ang tono mo. Pareho lang ang level natin dito. Ikaw. Bakit ka pa mag-aaksaya ng hininga sa mga loser na ito? Hintayin mong dumating ang manugang ko. Saka sila magpapakabait. Manugang. Manugang, Vice President ka na ng Jiang Corporation ngayon. Bakit hindi mo sinabi sa akin?
Sinusubukan mo bang magpasikat sa harap ng mga katrabaho mo, kaya hindi ka magpapakalambing sa akin? Manugang, ni isa sa mga taong ito ay hindi man lang bumati sa akin. Pwede bang ipagtanggol mo na ako? CJ. Halika rito. Kung may sasabihin ka sa kanya, diretsuhin mo na lang. Ako ang bahala sa'yo. Naka-on ang mic. Miss Zhang Yao, ito ay kumpanya ni President Zhang Ruizu, kaya lumabas ka na ng maayos. Nagkaroon ka na pala ng tibay ng loob ngayon, ha? Di mo na ba kailangan yung $41 mong komisyon? Pasensya na yan. Naibalik na ni President Zhang ang mga komisyon. TSK. Ikaw, Manager Chen, binawasan mo ng walang pahintulot ang komisyon ng team mo. Dapat nga magpasalamat ka at di kita pinagbabayad. Ngayon, umalis ka na at huwag nang bumalik. Biro mo, di ba sabi mo, kapag naging Vice President ka na, aminin mo na rin sa wakas na magkamag-anak tayo. Bakit ko aminin yan? Para lang makinig ako sa mga kalokohan mong sinasabi. O baka gusto mo munang maging President ng Zhang Group, at saka mo ako bibigyan ng malaking sorpresa. May kabuang $68,315 dito. Congratulations sa pagiging Vice President. Huwag mo kong kalimutan sa susunod. Itong $68,315 na to, ay 100 beses pa kaysa sa ibinigay ko sa'yo noon pang baon. Masarap ba sa pakiramdam? Ngayong Vice President na ako sa Giant Group. Akala mo ba 500,000 lang ang makakapagpatahimik sa akin? Seryoso ka? President Zhang, may problema tayo. Nandito si Zhang Yao at nagkakagulo sa opisina. Kasalukuyang nakikipagtalo sa kanya si President Lin. Yung usapin tungkol sa pagnanakaw ni Chen Jiang sa pera ng kumpanya, naayos mo na ba? Nalutas na po ang lahat. Kakatawag lang namin sa pulis. Dapat narito na sila anumang minuto. Sumama ka sa akin ngayon. Ginoong Jam, hindi mo talaga dapat personal na ibigay ang mga Reg Along ganito. Ayos lang yan, pare. Oh, siya nga pala. Ito, isa siya sa mga matagal ng empleyado ng tatay ko sa Zhang Corporation. Tayo-tayo lang naman dito. Presidente Lin, pakitaan mo naman kami. Manager Chen, mukhang kailangan mo nga talaga ang payo ko. Jiang Yao, anong ginagawa mo dito? Kakasimula lang niya sa Zhang Corporation. Nag-a-adjust pa lang siya. Ipinakikilala ko lang siya. Trabaho ko yan, hindi ba hindi sa'yo? Presidente Lin, narito ang kontratang pinirmahan ninyo sa Longsheng Corporation. Ang kabuuang halaga ay $4.15 bilyon. Ang komisyon ay $830 milyon. Mangyaring tanggapin ito. Lahat ito ay akin. Congratulations, Presidente Lin. Chen Jiang, iminumungkahi kong pag-isipan mong mabuti ang sinabi mo. Malapit nang dumating ang pulisya. Halos wala ka ng oras. Ginoong Jang, ano ang ibig mong sabihin dito? Tumanggap kami ng ulat na si Manager Chen Jiang ng Jiang Corporation ay nagnanakaw ng pondo ng kumpanya. Mangyaring sumama kayo sa amin at makipagtulungan sa aming investigasyon. Pangulo Jiang, tulungan niyo po ako. Zhang Yao, maraming beses na akong nagpakasala para sa'yo. Ngayon iiwan mo lang ako? Chen Jiang, makisama po kayo sa aming investigasyon. Hindi ka pa ba aalis? Gusto mo bang magpapaalis ako ng tao sa'yo? Umalis ka. Ang tapang mo, astig na babae ka talaga. Baby. Malaki-laki ang komisyon mo. Ha ha ha. Hoy, pwedeng bantayan mo muna silang lahat. Hahanapin ko muna ang asawa ko. Babe, hintayin mo ako. Hoy, baby. Ano ba? Sinasabi ko lang, nakipaglaro lang ako ng pool kay Pangulo Zhu. Binigay mo sa akin ang kontrata, okay lang. Pero ibibigay mo rin sa akin ang komisyon. Parang sobra naman yon. Akala mo kulang. Hindi. 8.4 milyong dolyar yon, original. 60 milyon yen. Kung isipin kong kulang yon, hindi ba't parang halimaw na lang akong pera ang kinain? Dito mahimik ka. Wow, ang otoridad mo.
Babe kung ganon, di tatanggapin ko na lang, ng buong pasasalamat. Siya nga pala, Babe, malaking kontrata lang ang nasil natin ngayon. Pero wala pa tayong dinner celebration. Pagkatapos ng trabaho, may sorpresa ako para sa'yo. Ginoong Jiang, mula nang umuwi si Ginoong Lin sa opisina pagkatapos ng trabaho, ika-4 na po, 9 na beses mo nang tiningnan ang iyong telepono. O tama, Ginoong Jiang, sa palagay mo ba, si Ginoong Lin, pagkatapos maglabas ng napakaraming pera, baka, nagsugal na naman. Gumastos siya ng mahigit 80,000 piso sa kabuuan. Mukhang si Ginoong Lin, ay talagang nagpakadiskrito ngayon. Uwi na tayo. Mahal. Babe, tingnan mo ang dala ko para sa'yo. Ano ito? Ito mismo, ang pinakabagong modelo ng electric wheelchair. Tinatawag itong unang sasakyan ng mga kabataan. Napakagaan ng gamitin nito, at napakabilis talaga. Simple lang din ang mga kontrol. Nakikita mo ba itong joystick? Itulak mo ito pa kaliwa. Liliko ito sa kaliwa. Itulak mo ito pa kanan. Liliko naman ito sa kanan. Hehe, at kung itutulak mo ito pa sulong, tuwid lang itong tutungo. Sa gamit na ito, malamang hindi na kita maaabutan kahit tumakbo ako ng 800 metro. Isang regalo para ipagdiwang ang ating tagumpay. Salamat mahal sa pagtulong sa akin na kumita ng aking unang tunay na sahod. Halika na. Umupo ka na at subukan mo ito. Hoy, mahal. Papakita ko sa'yo kung paano gamitin to. Una, kailangan mong. Mahal. Si Jiang palagi. Hindi baby. Dahan-dahan sa kaliwa. Pakanan, lalo pa sa kanan. Mahal, kung ayaw mo, ako na lang. Uwi na tayo. CJ, bagalan mo lang ng konti. Hintayin mo ako. Hintayin mo ako. Hindi. Mahigit 10 taon na akong nagtatrabaho kay Jiang. Ngayon mawawalan na ako ng trabaho. Hoy, hoy, hoy. Okay lang. Mahal, hintayin mo ako. Mahal. Nagsugal ka na naman ngayon. Wow, hindi ko akalain. Na nahuli mo pa yan, mahal. Kung magsusugal ka ulit, sigurado ako, kailangan na ng kumpanya ng bagong A. Hoy, mahal. Huwag kang mag-alala. Ito na talaga ang huli. Talagang hindi na ako susugal ulit. Ano to? Ji Jiang, ito ay lottery ticket. 10 lang ang halaga nito. Ang sinasabi ko ay pagsusugal sa kasino. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Mahal, hindi nga ako marunong magsugal. Halika, magtiwala ka sa akin. Nakausap ko na si Xuan, kapag talagang nagsugal ako, siya ang unang sasalo sa akin at sasakalin ako. Hoy, mahal. Ito ay tinatawag na lucky encounter. Kuskusin mo at magkakaroon ka ng swerte para ipagdiwang ang pagpirma ng kontrata ng kumpanya. Sige na. Hoy, nanalo tayo. Mahal, nanalo tayo. Nanalo lang tayo ng 10 piso. Tiyak na lalago ang kumpanya natin mula ngayon. Tapos ka na ba? Kain na tayo. Mahal, salamat sa pagpapaalala. Hintayin mo muna ako sandali dito. Ay, pasensya na at pinaghintay kita, mahal. Tinanong ko si Lola, hindi ko alam na mahilig ka pala sa ginisang patatas na maanghang. Ang putahing ito, ang specialty ko talaga. Ikaw ba talaga ang gumawa ng lahat ng ito? Mahal, hindi mo ba ito gusto? Hindi. Lolo, wala talagang karne sa ulam na ito. Bakit mo ito gusto? Ang aking magandang apo. Noong araw, mahirap si Lolo. Ito lang ang kaya kong bilhin. Kung gusto ito ni Lolo, gusto ko rin. Mabait na bata. Gusto ko talaga ito.
Basta gusto mong kainin ito. Heto, kaya kung gusto mo, kumuha ka pa. Mahal, anong ginagawa mo? Wala lang. Hello, Siya Olan. Si Tito Jao mula sa kapitbahay. May malakas na bagyo ilang araw na ang nakalipas. Binaha ang bahay ninyo. Magmadali kang umuwi. ano? Nawala ang bahay ko. Sige. Salamat, Tito Zhao. Babalik ako agad. Ano nang nangyayari? Mahal, tuloy-tuloy ang ulan nitong mga nakaraang araw. Yung bahay namin sa probinsya ay binaha. Kailangan mo bang umuwi? Pwede akong sumama sa'yo. Malamang hindi na ako uwi. Sa lahat ng mga taong ito, ilang beses ko lang nakita ang mga magulang ko. Nakatira ako sa magandang lugar dito sa syudad. Sila naman naiwan sa probinsya. Paano ako makikita sa kanila? Ito ang pinakamagandang villa sa Jiangsheng. Kung okay lang sa'yo, pansamantala muna dito tumira ang mga magulang mo. Mahal, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Bakit naman ako mag-aalangan? Masaya nga ako. Ngayong pagkakataon, pwede na akong sumama sa'yo pa uwi. Siyempre naman. Lahat ng ito ay regalo ng asawa ko. Uwi na ako para maipagmayabang kita sa mga magulang ko. Maaga namatay ang mga magulang ko sa sarili kong pagsisikap nakapagtapos ako ng kolehiyo. Yung nauna sa akin, buhay pa ang mga magulang, pero hindi niya pinahalagahan. Pinatira niya sila sa sirang-sirang lugar na yon. Mahal, para sigurado, ako muna ang papasok para tingnan ang sitwasyon. Hintayin mo ako dito. Hindi ba't masama ang relasyon niya sa mga magulang niya? Bakit ngayon sobrang eager siya? Nga, maging alerto ka sandali. Kapag may nangyari, tawagan mo ako at tutulungan kita. Sige, nakuha ko na. Halika na. Nanay, tatay, umuwi na ako. Sa pinto. Sino yan? Lao Lin, akala ko'y uuwi si Xingyi. Ano? Huwag mong buksan ang pinto para sa kanya. Itong si Gago. Siguradong uuwi yan para manghingi ng pera. Nanay, tatay, ako ito, Siksinye. Ganito na ba talaga kalala ang pintong ito? Sabi ko na sa'yo, huwag mong papakabit ng pinto kay matandang Lee sa dulo. Tingnan mo ito, ang pangit naman ng pintong ito. Tatay. Nanay. Ikaw na Gago. Binabalaan kita. Huwag kang lalapit. Tingnan mo ang bahay na ito. Luma na lahat. Wala na kaming perang maibibigay sa'yo. Nanay, tatay, ano ba ang pinagsasasabi nyo? Pumunta ako para isama kayo. Ang bahay na ito ang iniwan sa amin ng lolo mo. Huwag mo nang isipin na kunin ito. Hindi. Bakit ko gugustuhin ang bahay nyo? Tatay, nanay, ang hirap ng pinagdaanan nyo nitong mga nakaraang taon. Ang tagal na nating hindi nagkita. May dala akong mga regalo para sa inyo. Sa itsura pa lang, alam kong panalo mo yan sa sugal. Hindi. Kailangan mong umalis ngayon din.
Nanay, tatay. Ang anak ninyo ay naging Vice Presidente ng Giant Corporation. Sugal? Ako, matagal na akong tumigil magsugal. Ito ay bagong bahay na nabili ko para sa inyo. Lumipat na kayo at tumira kasama namin. Ito. Ito ba talaga ang bahay na nakuha mo para sa amin? At saka, seryoso ka bang? Ang vice-presidente ng Jiang Corporation. Kulang pa ang pisikal na ebidensya, pero may dala pa akong testigo. Sandali muna, mga kasama. Nako, Ruizu. Ang perpektong manugang ko. Halika rito, tingnan ka ng nanay. Nanay, ang tagal na nating hindi nagkita. Mahal, paki-explain naman sa nanay at tatay. Yung tonic at ang bahay, ikaw ang nagbigay ng mga regalong iyon. Sabi ni Xing na may problema kayo sa inyong bahay, kaya ako na ang naghanap ng bagong tirahan para sa inyong dalawa. Sana ay doon na kayo tumira. Nanay, gutom na ako. Sige, sige, sige. Lulutuan ko kayo ng pansit. Tara na, alis na tayo. Nanay, laging masarap ang pagkain sa bahay. Kain na kayo. Ang sarap. Na pala, nanay. Hindi natin kailangang magmadali na ipagbili itong lumang bahay. Pagkatapos kong kumain, ayusin ko ang pinto, tapos pwede na tayong umalis. Sige. Marunong kang mag-ayos ng pinto. Siyempre naman, ako si Linsinye, walang hindi ko kayang gawin. Ruizu. Ikaw at si Xingyi, magkasundo naman kayong dalawa, di ba? Nanay, tatay, maayos naman ang lagay namin ni Xing. Huwag na kayong mag-alala. Mabuti naman, mabuti naman. Nanay, meron ba tayong bawang? Oo, oo, oo. Nabalata na. Halika rito, tingnan mo, nabalatan na lahat para sa iyo. Mahal, tikman mo ito. Subukan mo. Masarap, di ba? Kain ka. Heto, heto, tigilan mo na, tigilan mo na. Malalata na ang pansit. Anak. Ikaw at si Ruizu, nagkabati na ba talaga kayo? Hindi mo na hinahabol yung si Jiang Yao. Ay, nanay. Asawa ko si Roxy. Hindi ko siya lolokohin. Saka, kung hindi kami nagkabati, sasama ba siya sa akin para dalawin kayo? Oo nga pala. Ito ay ang komisyon ko sa proyekto ng kumpanya ko ilang araw na ang nakalipas. Kabuang $830,000, mga 48 milyong piso. Heto, nanay, kunin mo. Kayo ni tatay, gastahin niyo kung saan niyo gusto. Hindi. Sige na. Anak. Anak, nagtagumpay ka na talaga. Nanay, bakit ka umiyak? Huwag kang umiyak, pakiusap. Noon, laging pera ang hinihingi mo, inuubos sa sugal. Kapag hindi namin binigyan, guguluhin ang buong bahay. Akala noon ng nanay mo. Tatay. Nanay. Huwag na kayong mag-alala sa kahit ano. Mula ngayon, ako na ang laging mag-aalaga sa inyong dalawa. Sige, 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 kain na tayo. Ang traitor sa akin ng bayaw noong nakaraan. Talagang gusto niyang maging CEO ng Jiang Group. At paalisin si Jiang Ruizu. Basta maibigan lang ako ng mga magulang ng bayaw. Pagkatapos, wala na siyang dahilan para pagmalupitan ako. Masarap, di ba, mahal? Kumain ka pa ng kaunti, ha? Bayaw, anong ginagawa mo rito? Kuya, anong ginagawa mo rito? Jiang Yao, ano ba, anino po? Saan man ako pumunta? Sumusunod ka rin. Siguro dahil nandyan pa yung putang inang si Jiang Ruozu, kaya hindi pa makapag-amin si kuya na kilala niya ako.
Gayunpaman, kailangan kong magpapakitang gilas. Sa harap ni na tito at tita. Kuya, anong pinagsasabi mo? Nandito lang ako, para dumalaw kina mama at papa, di ba? Hindi ba't ito, si Jiang Yao rin na dating nanliligaw kay Shaolin? Huwag mo sabihin, nagsinungaling lang sa akin kanina si Shaolin. Tatay, nanay, ikinagagalak kong makilala kayo. Ito ang Reg Along dala ko para sa inyo. Mahal, panoorin mo kung paano ko siya asikasuhin mamaya. Tatay, espesyal ko itong binili para sa'yo. Kung may bubble ako ang tatay ni kuya, doble ang bilis ng takbo ng mga bagay. Mukhang sobra ang pagtingin ko kay Jiang Yao. Hindi lang peke ang binigay, plastic pa. Ikaw siguro si Yao Yao na palaging binabanggit ni Xingye, di ba? Unang pagkikita pa lang, ang mamahal na regalo, baka hindi na lang natin tanggapin. Tatay, yung relo ay pasalubong din mula kay Jiang Yao. Subukan mo na lang. Teka, ito. Sa wakas, mahal pa rin ako ni Jifu. Tatay, tanggapin mo na. Tatay, kumusta pakiramdam mo? Ni minsan hindi pa ako nakasuot ng Reg Along ganito kamahal. Itong relong ito, bakit parang ang gun? Siyempre naman, Dapat nga maging magaan. Yehey! Hindi ba't ito yung mga relong 1.20 lang sa Taobao, libre pa ang shipping? Dinala mo talaga ito para lang mapahiya kami. Jifu. Ano ibig mong sabihin? Gusto ko lang ipakita na may pakialam ako. Sino nagsabing kailangang mamahalin ang regalo? Katapatan? Ito ba ang tawag mo sa katapatan? Ganito kalaki ang bag, ano ba talaga ang laman nito? Nagsisimula ka ng maging katulad ng Apple ngayon. Wala na halos natitirang pamilya para sa'yo. Lin Xingyi. Hindi ba sa tingin mo'y medyo lampas ka na? Lampas? Ikaw ang unang nagbigay sa akin ng peke, tapos ako pa ang lampas. Nakakatawa naman. O baka naman sa tingin mo'y masyadong mumurahin ang regalo ko? Hindi naman. Kailangan kong magpaliwanag. Kuya, pamalubong lang naman ito. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na makikita ko sina nanay at tatay, magdadala talaga ako ng mamahalin. Susunod. Wala nang susunod. Ililipat ko na si nanay at tatay sa bagong apartment na binili para sa amin ng asawa ko. Ano? Yung inayos ni ate. Tay, pakisabihan mo yung iba mamaya na itapon na lahat ng kalat na ito. Na pala, iwanan mo na lang yung kalat niya dito para wala nang maharap sa labas. Nawalan na ako ng gana. Nay, tay, mahal, umalis na tayo. Lin Xingyi, bumalik ka rito. Ang ganda ng bahay na ito. Ruizu. Ang lugar na ito. Para sa atin talaga titira. Siyempre naman, ang bahay na ito ay regalo para sa inyong dalawa. Para na rin kayong nasa bahay nyo. Diba, Roxu? Zeynep. Gagamitin ko muna ang banyo. Mag-usap muna kayo. Ruizu. Ang saya at nagkakabalikan na kayo ni Xingyi. Sa totoo lang, hindi namin maganda na ipagkaloob sa anak namin noon. Kasalanan namin yun, nabigo ka sa amin. Nanay, wag niyo pong sabihin yan. Mahigit 2 taon na kayong kasal, at hindi pa kami nakadalaw sa inyo. Marami kang tiniis. Ito ay mana ng pamilya Lin.
Hindi namin ito ibinigay sa batang yun noon, dahil baka ipusta niya lang sa sugal. Ruizu, nais kong sayo ito. Ito. Ruxu, ano nang pinag-uusapan niyo ni nanay at tatay? Wala naman. Gabi na. Mag-asawa na kayo at gawin ang dapat gawin. Kami ng tatay mo, ang mag-aayos dito. CJ, magpahinga na kayo ng maaga. Hoy, Shaolin. Halika rito sandali, may sasabihin ako sa'yo. Naalala ko, bukas ay birthday ni Ruizu. Alam mo, pagkatapos ng lahat, may malaki kang utang na loob sa kanya. Ngayong pagkakataon, siguraduhin mong maghanda ka ng magandang birthday para sa kanya. CJ, nakuha ko na, Nay. Maligayang kaarawan, President Jiang. Secretary He. Ang tagal na nating magkasama sa trabaho. Ngayon lang kita narinig na bumati ng kaarawan ko. Paano mo nalaman na ngayon ang birthday ko? May narinig akong nagbanggit nito ilang araw na ang nakalipas. President Jiang, may mga kailangan pa akong asikasuhin. Babalik na ako sa trabaho. Ano iyon? Mahal, alam mo ba kung anong araw ngayon? Anong araw? Ngayon ay Crazy Thursday ng ngayay. Kaya mahal, nag-order ako ng fried chicken para sa mga katrabaho ko nasa labas. Sumama ka sa amin mamaya para kumain. Mamaya na. Kahit si Secretary He alam na birthday ko ngayon. Ikaw, seryoso ka bang Kakaiba. Nasaan si Secretary He? Maligayang kaarawan, President Jiang. Nais kong magkaroon ka ng isang magandang kaarawan. Mahal, maligayang kaarawan. Maghiling ka. Lahat ba ng ito? Ikaw ang naghanda? Siyempre, ako ang gumawa. Sa buong mundo, ikaw ang pinakamamahal ko. Halika na. Tapos ka na sa paghiling? Ano ang susunod? Gusto mo bang kumain tayo ng cake? Shingsi. Grabe, nakita mo ba kung paano inayos ng bro natin yung birthday party kahapon? Grabe, di ba? Swanner, ang galing mo talaga. Na-pull off mo sa loob lang ng 2 oras. At hindi man lang napansin ng asawa ko. Pare, ang galing mo talaga. Tahimik lang tayo, okay? Kain na, kain na. Sige, kain na tayo. Swan. Sige, kunin mo na. Ito yung bonus na ipinangako ko sa'yo para sa proyekto. Kabuang US$137,500.
Binigay sa akin ng asawa ko kaninang hapon. Aba, Shingsi. Bro, ang yaman-yaman mo na ngayon. Sa'yo na lang yan, itago mo. ito ba ang tinatawag mong hindi naman nagkukulang sa pera? Seryoso? Teka. Tanggapin mo na. Hoy, Wala sa mga to ang mangyayari kung wala ka. Pupunta ba ako sa pool hall? Makikilala ko ba si President Zhu? Di ba? Hoy! Hoy, 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 Xuan. Tama na, sige na. Anong ginagawa mo? Seryoso, ano ba sa'yo? Ha? Shingsi. Hindi walang dahilan kung bakit mahal ka ni Dad. Ikaw? Simula noong bata pa ako, wala talagang nagmalasakit sa akin. Ikaw lang ang laging mabait sa akin. Salamat, pare. Shingsi. Ako? Tingnan mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi makakapagpa-hair transplant si Brooke hindi sa buhay na ito. Shingsi. Minsan gusto kitang kausapin, maging totoo ng isang beses. Pero parang nahihiya ako palagi, pero sa tingin ko ngayon ang tamang panahon. Mag-isa akong nabuhay. Sanay na lang. Pero iba ka. Basta't bayaran ng maayos ni uncle at aunt ang mga hospital bills, ayos lang ang lahat. Pero, sa panahong iyon, hindi ko na talaga kaya, wala akong maisip na gagawin. Sa totoo lang, iniisip ko, kung tutulungan kitang magbayad ng huling beses, tatapusin ko na lang ang lahat. Shingsi. Pero tingnan mo, naayos din ang lahat. Ako, si Meng Yushen. Magtatrabaho ako ng mabuti mula ngayon. Kumita ng pinakamaraming pera. Makipag-date sa pinakamagagandang babae. Xuan. Kung kailangan mo ng anuman, kausapin mo lang ako, pare. Sa ating dalawa, hindi na kailangan ng maraming salita. May utang ka pa sa akin na 2 inumin. Bakit ang dami mong ininom? Tumayo ka, uminom ka ng tubig. Mahal, salamat. Ang saya-saya mo. Siyempre naman, ipinagdiriwang ko ang birthday ng asawa ko. Siyempre masaya ako. Noon, hindi ako nakaranas ng mga ganitong araw. Gutom ka ba? Lutuan kita ng instant noodles. Hindi, huwag kang umalis. Sandali ka pa sa tabi ko. Mahal, totoo pa rin ang sinabi ko, ang pagkakaroon ng isang maganda, matagumpay at maalagang asawa. Swerte ko yan. Ang pag-inom ng sobra, nakakasama talaga sa kalusugan. Mahal, hindi ka ba inom? Nakakaapekto sa pag-iisip ang alkohol. Hindi talaga ako umiinom. Pero maganda rin ang alkohol. Pinapasabi nito sa mga tao, ang mga bagay na karaniwan ay hindi nila sasabihin. Mahal, kailan ko kaya maririnig ang tunay na nasa puso mo? Ako, Ang unang pumunta sa'yo. Lola, Ruizu. Naipadala na sa korte ang testamento ng lolo mo. Magkakabisa agad ito. Lola, salamat. Para sa iyo talaga to. Malinaw sa testamento, ikaw lang ang maaaring magmana ng mga ari-arian ng pamilya Jiang. Kasama na ang Jiang Lei Group ni Jiang Yao. Ano? Ngayon, kaya mo nang bawiin ang lahat ng pag-aari ni Jiang Yao anumang oras na gusto mo. Naiintindihan ko, Lola. Ruizu, hindi pa naman ako ganun katanda. Naiintindihan ko pa rin ang tama at mali.
Sinusuportahan kita. President Jiang. Mukhang hindi pa alam ni Mr. Lin ang ribbon cutting ceremony sa Hope Elementary School. Ipapaalam ba natin sa kanya? Ikaw mismo ay pilay. At iniisip mong maliligtas mo ang mga batang yon? Marami kang pera, kaya ibigay mo na lang sakin para gastusin. Ayaw niya sa mga bata. Huwag muna natin sabihin sa kanya. Mahal. Magandang umaga. Bukas ang ribbon cutting ceremony ng kumpanya para sa Hope Elementary School. Maghapon akong magiging busy doon bukas. Pwede kang mag-day off bukas. Bakit mo ako binibigyan ng day off? Gusto ko naman talaga ng mga bata. Samahan na lang kita at tulungan ka. Sigurado ka bang gusto mong pumunta? Siyempre naman. Mag-o-order ako ngayon ng maraming laruan. Hoy, Xuan. Narinig mo ba yung opening ceremony sa Hope Elementary School bukas? Ha? Kailangan kong mag-order ka ng maraming laruan para sa akin. Siguraduhin mong lahat ng bata ay makakakuha. CJ. Ako na ang bahala. 6:00 bukas ng umaga. Huwag kang mag-oversleep. 6:00, ha? Mukhang magpupuyat na naman ako. Dad, hindi na nga ako pinapakinggan ni Kuya. Malamang may sinabi sa kanya si Jiang Ruizu. Malamang gusto lang nung tanggang yon na mabawi agad ang Jiang Group. Huwag kang mag-alala. Huwag kang umiyak, anak. Naisip ko na kung paano aayusin si Jiang Ruizu. Dad, sabihin mo sa akin. Bukas, sa ribbon cutting ng Jiang Group sa Hope Elementary. Kung sisirain natin ang reputasyon niya doon, mawawala ng saysay lahat ng pinaghirapan niya. Ginoong Jiang. Natitira na lang 1 oras. Malapit nang magsimula ang ribbon cutting ceremony. Rosue, nandito ka na. Xiao Hua. Mag-ingat, Xiaohua. Salamat, kuya. Tawagin mo akong kuya. Parang matanda na ba talaga ang dating ko? Hoy, bata. Sa susunod na lalabas ka, magpatingin ka muna kung nakatali ang mga sintas ng sapatos mo. Kapag nagsimula na ang klase, bibilhan kita ng sapatos na walang sintas. Roxre, sino itong kuya? Asawa ko siya. Pwede mo siyang tawaging Xing eh. Kuya Shinge, dumating ka rin para bisitahin kami. Binanggit ko na ang pangalan mo dati. Para makatulog sila. Hindi ko inaasahan ito. Parang laging malamig at malayo siya. Pero kapag may nakikitang bata, napakalambing niya. Xiaohua. Paano ka nagkabutas ng damit mo? Okay lang. May donation drive ang school sa susunod. Huwag kang mag-alala sa damit. Mahal, naisip ko lang maganda naman tong damit na to. Kung tahiin ko, pwede mo pa to suotin. May sinulid at karayom ba tayo dito? Opo, Mr. Lin. Kukunin ko na agad. Salamat. Oh, tingnan mo, maliit lang na butas. Mr. Lin. Xiaohua. Kapag tinahi ko na to, huwag kang magkikilos ha. Kapag nasaksakan kita ng karayom, hindi ako mananagot. Gets ko na, kuya. MS, Jiang. Malapit nang dumating ang media. Kailangan pa nating balikan ng speech. CJ. Kuya, paano kung sa labas na lang tayo? Napakamaalalahanin talaga ni Xiaohua. O sige, mahal, ilalabas ko muna si Xiaohua. Magtuloy lang kayo sa trabaho. CJ. Tara na. Halika. Hoy Xiaohua. Paano mo nakilala si Sister Roxu?
Kuya, hindi mo ba alam? Lahat ng may kapansanan sa school na to, si Sister Roshwe ang nag-sponsor. Talaga? Sa susunod na linggo ay yung araw na isinschedule ni Sister Roshwe para sa operasyon sa mata ko. Tapos, makikita ko na kung ano talaga itsura ninyong mag-asawa. Ibig mong sabihin, si Sister Roxu ang nag-ayos ng operasyon mo? Siyempre, lahat kami tinutulungan niya ng palihim. Lahat kami may pagkakataong maoperahan. Oo nga pala. Kuya, may itatanong ako sa'yo. Sabi ni Sister Roshwe kapag gumaling na ang mata ko, gagaling din ang paa niya. Totoo ba yon? Siyempre totoo. Si Sister Roxu hindi nagsisinungaling sa inyo. Ginoong Jiang, narito na ang media. Kailangan ko bang anyayahan si Ginoong Lin? Hayaan mo muna siyang magbantay sa mga batang iyon. Simulan muna natin ang charity donation. Maligayang pagdating sa ribbon cutting ceremony ng Hope Elementary na inorganisa ng Jiang Group. Susunod, pakisalubong ang presidente ng Jiang Group, si Jiang Ruizu, para magtalumpati. Salamat sa inyong lahat sa pagsali sa ribbon cutting ceremony ng Hope Elementary. Ngayon, magsimula na tayo. Isang pilantropong kumikita sa charity sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga tao. Paano ka naglakas loob na dumalo pa sa ribbon cutting ceremony ng Hope Elementary? Naantala ang paggamot sa anak ko dahil sa'yo, hindi ka talaga pilantropo. Jiang Ruizu, kumikita ka sa Hope Elementary. Ano ba ang tunay mong intensyon? Tama, mga reporter. Ilalantad ko ang lahat ng ilegal na gawain ni Jiang Ruizu. Gusto kong makulong siya. Ito ang ribbon cutting ceremony ng Jiang Group. Huwag kayong manggulo. Kung hindi, tatawagin ko ang seguridad. Tigilan mo ang pagpapanggap na mataas ang uri mo. Ginagamit mo ang charity bilang takip para lokohin kami sa pera ng matrikula. At ikaw pa ay nag-iwas sa buwis at bayarin. Ngayon gusto mo kaming paalisan? Mga reporter, tingnan ninyo. May kasalanan siya at nagtatago. Palagi namang nagpapakasipag si Jiang para sa charity. Paano naman naging peke yun? Sige. Ipakita mo sa akin ang ebidensya. Nagdonasyon ka ba talaga ng pera? O tinulungan mo ba ang mga batang yun? Patotohanan nila. Yung mga batang yon, nagpapagaling pa sila. Para sa kanilang pisikal at mental na kalusugan, hindi talaga sila dapat ilagay sa harap ng mga kamera. Si Jiang ay, Secretary He, tama na yan. ako ang CEO ng Jiang Lei Group. At ang pangalawang anak ng pamilya Jiang, si Jiang Yao. Kanina lang, nalaman ko ang mga ilegal na gawain ni Jiang Ruizu. Pero mabusisi ang batas, hindi ito nagpapalampas. Hindi siya makakatakas sa hustisya. Ate, sa iyong indecisibong personalidad, paano mo mapapalakad ng maayos ang grupo? Bakit hindi mo nalang ipasa sa akin ang kumpanya? Huwag mong sayangin ang mana ni Lolo. Sa iyong mga kamay. Xingxi. May problema. Dinala ni Jiang Yao ang mga magulang sa paaralan para maggulo. Sinasabing ninanakaw ni Jiang ang pera sa charity. Ano? Xiaohua, dito ka lang maghintay sa kuya mo. May ayusin lang ako sandali. Babalik ako agad, okay? Kuya, may nangyari ba kay Ate Roshwe? Xiaohua, huwag kang mag-alala. Basta nandito ako, ayos lang ang lahat. Kuya, kung may nangyari man kay Ate Roshwe, gusto ko rin tumulong. CJ, Xiaohua, pero ipangako mo sa akin. Huwag mong pababahalin si ate, okay? Gets ko. Walang puso si Boss Jiang Ruizu. Ibalik mo ang pera panggamot ng anak ko. Bayaran mo ang bill sa ospital. Ibalik mo ang pera panggamot. Bayaran mo ang bill ko. Umalis ka, ibalik mo ang pera panggamot ko. Umalis ka. Bayaran mo ang bill ko, ibalik mo ang pera panggamot. Bayaran mo ang bill sa ospital. Tigil. Mahal, okay ka lang ba? Bayaw, hindi na kailangang magpanggap. May paraan na ako para mabawi ang Jiang Group. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ang Jiang Group ay laging pag-ari ng asawa ko.
Ano? Binabalaan kita. Paalisin mo ang mga taong ito ngayon din. O tatawagin ko ang mga pulis. Ano ba ang pinagpapanggap mo? Binabalaan din kita. Mas mabuti pang paalisin mo na ang mga tao mo. Kung hindi, tatawagin ko rin ang pulis. Tatawagin ang pulis. Hoy, kayong dalawa ang unang naglalaban ng pera. E ano ngayon? Gusto mong mahuli ang kapatid ko. Mga kababayan sa press, kamusta? Ako ang asawa ni Jiang Ruoxi, si Lin Xinye. Sinisiguro ko na ang asawa ko ay walang ginawang iligal. Dahil lang sa sinabi mo. Bilisan mo, ang babaeng ito, ang nagnakaw ng pambayad sa ospital ng anak mo. Ano pang ginagawa mo dito? Xiaohua, bakit ka kasama nila? Halika rito, bilis. Tay, hindi mo ba sinabi na mabuting tao si Ate Roshwe? Bakit ngayon sinasabi mong hindi siya mabuti? Xiaohua, umusog ka. May mahalagang bagay na kailangang asikasuhin ng tatay mo. Hindi ko hahayaang apihin ni tatay si Ate Roshwe. Ito ay anonymong donasyon mula kay Ate Roshwe. Kaya tayo nakabangon agad. Ito, si Jiang Ruozo. Anong sinasabi mo? Bata ka lang, naglalabas ka ng kung ano-ano. Huwag kang maglakas loob. Ikaw ang nagsinungaling sa amin. Mahal, gawin mo ang sa tingin mo'y tama. Susuportahan kita anuman ang mangyari. Xiaohua, halika rito. Lumapit ka kay tatay. Lahat, pakinggan ninyo ako. Ang babaeng ito ang may pakana nito. Siya ang nagutos sa kanya na sabihin iyon. Wala akong kinalaman dyan. Narito ang talaan ng aking mga donasyon sa lahat ng estudyante. At ang financial statements ng Hope Elementary. Pinangangalanan ko ang pangalan ng pamilyang Jiang. Ako, si Jiang Ruoxu, ay hindi kailanman nagpakita ng kahihiyan sa sinuman. Ngunit siya, bilang isang anak sa labas ng pamilyang Jiang, paano mapagkakatiwalaan ang sinasabi niya? Binibining Jiang Yao, totoo ba ang lahat ng sinabi ni Binibining Jiang Ruozo? Ako. Mukhang nakalusot ka ngayon. Excuse me, sino po si Ginang? Jiang Yao. Ayon sa testamento, kailangan naming samahan kayo sa korte para asikasuhin ang kaso ng pagsasauli ng Jianglei Group. Ano? Ayon sa kagustuhan ni Ji Jiang, ang mga ari-arian ni Ginang, Jiang Ruozo sa Jianglei Group, ay naibalik na kay Jiang Ruozo. Imposible. Jiang Ruozo, huwag mong isipin na ang pagdadala ng ilang mga aktor ay makakatakot sa akin. Ginang, Jiang, pakiusap, huwag mong pagdudahan ang aming profesionalismo. Jiang Yao, ikaw at si Jiang Shan ay nagtulungan. Nagbabalak na nakawin ang ari-arian ng pamilya Jiang sa loob ng maraming taon. Akala mo ba talaga na hindi ko alam? Pasensya na, nabigo kita. Ibinigay sa akin ni Lolo ang kanyang testamento. Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilya Jiang. Ano naman kung may testamento ka? Mayroon akong mga magulang. Ano ang mayroon ka? Oh, alam ko kung ano ang mayroon ka. Isang tatay na manloloko, isang kerida bilang nanay, at magkasama, bumubuo kayo ng nakakadiring pamilya niyo. Ikaw. Kalihim he. Iulat ang pagtatangkang kunin ni Jiang Yao ang mga ari-arian ng pamilya Jiang at ang paggulo sa seremonya ng pagputol ng laso ng totoo sa pulisya. Magpapatuloy ang pagputol ng laso. Magpapatuloy ang pagputol ng laso. Magpapatuloy ang pagputol ng laso. Bunso ko. Sana masaya ka dyan. Mahal, ang ganda-ganda mo, parang action heroine sa totoong buhay. Handa na akong harapin ka. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Nakatayo ka na ngayon. Nakalakad na ulit ang binti mo. Ako. Hindi ko alam. Ay wow. Gumaling na ang binti ng asawa ko. Ay.
Ang dating pangulo ng Jianglei Corporation, si Jiang Yao, ay sentensyado ng habang buhay sa bilangguan dahil sa sinadyang pananakit at ilan pang ibang kaso. Ang dating pangulo ng Jiang Group na si Jiang Shan at ang kanyang asawa, si Yang Yu, ay natagpuang patay sa kanilang tahanan sa isang maliwanag na pagpapakamatay. Mahal, nandito na si Dr. Wang. Pasok na tayo sa loob. Dahan-dahan lang. Dr. Wang, kumusta na? Presidente Jiang, wala namang nangyaring pisikal na pinsala sa iyong binti, tungkol naman sa paggaling nito. Malamang ay dahil nakalimutan mo na ang mga bagay na pumipigil sa iyo, kasama na ang lakas na nakuha mo sa pangyayaring iyon. Kaya mula ngayon, magiging katulad na ba ako ng iba? Tanong ko lang sa iyo, ang mga bagay na matibay mong pinaniniwalaan noon, maaari bang magbago habang lumilipas ang panahon? Sa madaling salita, maaari ka bang muling magkagusto sa isang tao o sa isang bagay? Maaari. Maligayang bati, Pangulong Jiang. Sa wakas, nailabas mo na ang iyong mga hinanakit. Simula ngayon, pwede ka nang magpaalam sa bagay na ito. Sigurado ka bang ganyan ang dapat mong gawin? Ay naku, oh, honey, syempre, sigurado ako. Sabi ng doktor, kailangan kong palakasin ang mga binti ko. Kaya kailangan kong gawin ito ng ganito. Dahan-dahan lang. Masakit ng kaunti. Sige, tama na yan. Honey, hoy, bakit wala si Sekretarya He ngayon? Nag-leave si Sekretarya He at umuwi sa kanilang probinsya. Ah, umuwi siya. Honey, bakit mo binili ang mga ito? Hindi ba't sinabi mo na kapag naayos na ang mga bagay, magkakaroon tayo ng selebrasyon? Honey, sa wakas na intindihan mo na. CJ, 10 set pa, tara na. Sinye, ang sipag mo nitong mga nakaraang araw. Mahal, bakit umiinom ka na naman? Di ba ikaw ang nagsabi? Pag nakainom ka lang makakapagsabi ng totoo. Gusto kong magsabi ng totoo ngayong gabi. CJ, Salamat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko talaga matutupad ang huling hiling ni Lolo. May ikukwento ako sa iyo. Noong bata ako, sobrang strikto sa akin ni Lolo at ni Mama. Si Papa lang ang naglalabas sa akin para kumain sa isang restaurant. Sa restaurant yon, malaya talaga ako roon. Walang iniisip na mga alituntunin o asal. Pwedeng-pwede kong kunin ng kamay ang steak at uminom ng soda kung paano ko gusto. Noon, hindi ko maintindihan kung bakit si Lolo at si Mama ay sobrang higpit sa akin. Hanggang sa ipinagbawal pa nila akong pumunta sa restaurant yon. Akala ko noon, si Papa lang ang mabait sa akin sa buong mundo. Pero nang maglaon ay nalaman ko, ang manager ng restaurant yon ay ang kabit niya. At yun ang nanay ni Jiang Yao. hindi na. Ikaw, ang tatay mo, sobra na talaga. Hindi ba't ginagamit ka lang niyang sundong salo? Nang maglaon ko lang na-realize na si Lolo at si Mama lang ang tunay na mabuti sa akin. Pero sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Matapos kong malaman na nandaya si Jiang Shan, ang nanay ko, natakot sa matataas, ay pinilit niyang tumalon mula sa gusali. Pero, ngayon ay tapos na rin sa wakas. Salamat.
Sinye. Baby, ano ba ang sinasabi mo? Tinulak ko lang ng kaunti ang sitwasyon, yun lang. Bakit hindi ka pa nakakumot? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na naka-on ang aircon dito? Baby, hindi ba't sinabi mo na bawal kitang hawakan? Ang ibig kong sabihin, taglamig na, ako nga, giniginaw na. Mahal, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Hindi mo ba maintindihan?